Para makapunta kay Daebu-do sa kanlurang baybayin ng Korea, maaari kang dumaan sa kalapit na Siwa Lake at masisiyahan ding makakita ng eksenang katulad ng Daebu-do. Sa Siwa Lake sa dagat sa kanlurang baybayin maaari mong maranasan ang kanlurang baybayin ng Korea na sikat sa mga mudflats. Sa anyo ng isang napakagandang dagat maaari mong maibsan ang lahat ng stress, tinatangkilik ang napakaraming tanawin. Masisiyahan ka sa pagkakaisa ng nabuong hitsura ng lungsod at magandang tanawin ng malawak na dagat. Sikat sa mundo ang mga mudflats, ang mga katangian ng kanlurang baybayin sa Korea, at kahit dito maaari mong hanapin ang mga ito. Sa buong mundo ang kahalagahan ng mudflats, bakit ito binibigyang diin? Sa putik na patag ng kanlurang baybayin sa Korea may mayaman na yamang tubig. Ang mga masaganang yamang tubig ng mga mudflats ay mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa mga ibon. Maaaring mapanatili nito ang balanse ng natural na marine ecology. Malaya, ang mga ibon sa dagat ay abala sa paghahanap ng pagkain sa mga mudflats. Isang isla na nakakabit sa Daebu-dong, Danwon-gu, Ansan City, Gyeonggi Province. Ito ay konektado sa Siwa Seawall at naging lupa. Ito ay may lawak na 40.34 na kilometro dalawa at isang populasyon na 6,244 noong 2001. Ito ay matatagpuan halos 30 kilometro sa timog ng Incheon Metropolitan City. Ito ay konektado sa Oido sa Gyeongwang-dong. Si Heongsin ng Siwa Seawall, kaya ito ay mapupuntahan sa pamamagitan ng kotse, at habang ang tubig sa dagat ay bumababa ng 2 beses sa isang araw, isang malawak na putik na patag ang nabunyag. Sa panahon ng 3 kaharian, ito ay pag-aari ni Mahan, sa panahon ng pinag-isang Sinla ito ay pag-aari ni Hanju, at noong panahon ng Golayo, ito ay kay Namyanggon. Duhubu, nakabilang sa Namyanggon noong Joseon Dynasty. Noong 1914, isinama ito mula sa Namyanggon sa Bucheon-gun, at noong 1973, ito ay isinama sa Ongjin-gun, at noong 1994. Dahil sa muling pagsasaayos ng distritong administratibo, ito ay naging Ansan City ay isinama sa. Tinawag itong Daebu-do dahil mukha itong malaking burol. Bilang karagdagan, ang mga tradisyonal na pangalan ng lugar tulad ng Yeonhwa-bu-suji, Octopus Island, at si Jukho ay ipinasa. Sa nakapaligid na lugar, mayroong 5 isla na may nakatira kasama ang Seongam-do, Bultanda, Pangdo, at Yukdo, gayon din sina Jeonggyeok-do, Miyuk-do, Malyuk-do, Baean-do, Hamdo, at Hyul. Mayroong 12 isla na hindi nakatira, kabilang ang Gwando Island, Temi Island, Gyeontumism Island, Isla ng Halmi, Isla ng Oehido, Isla ng Dagarido, at Isla ng Sogarido. Ang Hwangjiungsan Mountain, 168 metro, ang pinakamataas na tuktok, ay tumataas sa hilaga ng isla. Karamihan sa mga lugar ay binubuo ng mababang maburol na lugar na may taas na mas mababa sa 100 metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang klima sa pangkalahatan ay may malaking pagkakaiba sa pagitan ng malamig at kanluran, at sa taglamig, ang impluwensya ng hilagang kanlurang monsoon ay malakas, ginagawa itong malamig at manyebe. Ang average na temperatura sa Enero ay -4 degrees Celsius, ang average na temperatura sa Agosto ay 24 degrees Celsius, at ang taunang pag-ulan ay 1,210 mm. Ang mga residente ay nakikibahagi sa agrikultura at pangingisda, ngunit mas marami ang mga manggagawang pang-agrikultura. Ang pangunahing produktong pang-agrikultura ay ang palay, at mga ubas, mga halamang gamot, mga mani, at iba pa. Sa tubig sa baybayin, nahuhuli ang mga gobies, hipon, at iba pa, at ang oyster aquaculture at paggawa ng asin ay aktibo. Bilang isang cultural relic, mayroong isang memorial kay Hong Jong-hee, na isang sikat na anak sa Namdong, at isang charity monument na nagpapaganita kay Lee Chan, na namuhay ng pagtulong sa mga mahihirap.